Hello, good morning. So, kini nga video is naka-focus na siya regarding uh, Firebase, Vue.js, and template. So, sa previous ninyong mga activity, uh, ang inyong gibuhat is nag-set up mog project sa Firebase, then nag-add mog Vue.js. Pero sa to say, daghang gyapon nang wala ka human ninyo. Pero di ta pwede ma-stop. Di ta mo proceed. So, ang next yung activity is ato pa gyud punan ang inyong trabaho. uh, Magbuhat mo project sa Firebase, add-on siya og view nga template, then i-deploy nimo siya. So ang first itong button adito sa Firebase, then common mistake gihapon ni siya nga ang uban di gihapon magbantay. Inig-login ganin ninyo, i-check yun ninyo kung kinsang account ang naka-open sa Firebase. Then if na may mga activity di nga wala niyo gamita, pwede rin nyo i-click. Then para limpyo nyo ang history, i-delete na lang siya. Then i-check lang na tanan. So sa kuha before ko mag-start, or ako dyan na siyang limpyuhan para wala tayong mga old record. Okay, so limpyo na ta. Sa next is pwede na ta mag-create og bago nga project. Ari lang sa create a project. Then ang name is MIIT BSIT 3. Then view, then Firebase. Mag-una din dapat ang Firebase. Firebase view template. So di siya taas ra kayo na lang. So ang gibuhatan na niya, nag-prepare siya sa project. Okay, so dali ra ka siya. Timanin ninyo ha, atong name sa project is MIIT BSIT 3 Firebase View. Sample na siya. So ang next atong buhaton, ang next yung buhaton, bisag wala pa mo naka open sa project din ha, pwede ra mo mula host din sa location sa iyong project. For example, ito sa drive D, mag-create na kog folder nga MIIT BSIT 3 dash Firebase View. So the same name ra siya. So kana siya, pwede na nimo siya i-open na sa diri sa Visual Studio. So makita nimo siya nga empty na siya. Open lang og terminal. Mas prefer dito gamiton ang ang command prompt kaysa sa PowerShell. So type lang ta og Firebase init hosting. So para na pag set up sa to ang Firebase project sa local computer. So wait lang ta until mauma na siya. Then please lang kog basta sa instruction, no. So nangutan na ra na siya if are you ready to proceed. So ang uban mga tanap pa jud. Then use existing project. Ato lang pangita ko tong previous na gibuhat. So medyo ubay-ubay na jud kog project, no. So wakbo asa na to.
Wait. I think dahil na siya nga account ang akong gi-open. So, need na to siya i-cancel. Ang pag-cancel ani is pwede ra ka mag-type of control key o C para cancel naman siya. Then, para ma-check nimo kung kinsay naka-login, i-type lang ang Firebase login. So, wait lang ta until makita na to kinsa ang nag-login. So, ang naka-login is lahi gyud nga account. So, need ko mo log out. Mao sa niya na meet nga problem sa ubano sa previous niyo na meeting. Then, ang uban wala gyapon sa wala sa kabalon sa pag-fix. So, atong bato na to, mo log out rataan na Firebase logout. Then, mo log out na ta sa kaning console. Okay, so naka-log out na ta. Ang next is pubalik ta og login. So, Firebase login. Then, yes. So, ma-open na siya og browser. Dapat ang imong i-login katong email kung asa nimo gi-create imong account. Okay, so naka-login na ta. So, mayroon na siya nga success login as jason@gmail.com. So, pwede na mag-proceed na sa Firebase init hosting. Then, click lang enter. Then, are you ready to proceed? So, yes. Then, use existing project. Pangitaon na to ang ibuhat ganiya. So, dara. MIT BS93. Then, use public. Yes. Then, deploy with GitHub. No. So, okay. Naka-configure na ta og new project. So, if imo siya i-open, open ang public na index sa HTML, delete na nato siya gamiton. Ato lang na siyang i-delete. Then, musud ta sa public nga folder, cd nya public. Then, diyan na ta pwede maka-install og view project. npm create view at latest. So, mo ni siya ang mistake yapon sa uban ninyong classmate. Wala gyapon sila kabalo unsaon siya pag-proceed. Then, mag-create og project name. V1 na to ibutang as version 1. Then, ang first 3 is yes. Then, ang mga next, no na siya. Then, need ka musud sa folder nga V1. So, cd V1. Then, npm install para ma-install na to ang mga mga package nga yang na-download. Regarding the ano common ra na siya nga dugay siya mahuman. Depende na siya sa internet nimo. Okay, so okay na siya. Then next is npm run dev para maparaga na to ang local server sa project. So naghatag na siya link. If imo siya i-open, so mana na siya mo gawas. So kana siya napalit sa local. Ang kuwang sa previous yung activities wala niyo gi-deploy. So once again atong ihatag instruction saan pag-deploy no. Pwede rin mo siya i-split. Then ang pag-deploy niya is ang imong i-type lang npm wait. Lipat mo sa folder ng public then v1. Then next is npm run build para ma-build nimo siya. Then ay ma-create na nga folder ang name kay dist. So once again ma-create na so meaning ang build niya is successful.
okay, so nara unlist nga folder. So para ma-deploy na nimo, usap po di sa pirming kalimtan ang firebase.json, delete ninyo ma-edit. So karon pwede na ta maka-deploy. Mubalik lang ta sa duha ka folder kay naman ta sa public then v1. Basta gani mag-deploy ka dapat naka sa root directory. Then firebase deploy. Pwede na ka mag-deploy. Then deploy complete. So na siya gihatag nga link. If ato siya i-open, so na live na to siya kini pero dili ta diri kutob ra. So mo ni diri kutob ang next ang previous ninyo nga activity. Pero nakapagitag kulang wala lang jud nakaproceed ninyo usaray nakahuman ani ninyo. So ang next na button is ato na siyang editon ang kining content ani. Then mag-use ta og template. Diri ta magkuha og template sa Temwagon. So ang reason day nga nung mag-template ta kay wala na tay time mag-discuss pa regarding sa HTML and CSS. Then kana siya dapat gi-discuss na siya sa previous ninyo nga year. So mangita lang tag simple lang kaayo. Or for example, kini siya. So for example, mo na siyang button. Mo na itong button nga user interface sa dinhi. So ato na siyang i-download. Dira yung folder. Ato lang i-extract. So mo na niyang source code. So usa sa mga buhaton ninyo next is ang kining mga iyang asset dapat din siya ma-transfer. So mo ni ang reason nganong nay mga problem sa pag-use og template kay diri ilang common mistake. So before ta na buhaton, ari ta sa nabuhat na ato sa ni siyang limpyuhan. So mo ari ta sa source na diri iyang mga component, then natay asset. Kining base.css pwede na to siya limpyuhan tanan. Or bisag ato lang siya i-remove, ato lang siya i-delete. Then kini pud sa so i-delete tanan. Pero mag-cause na siya og error sa local. So nag-error siya. So para mawala na siyang error, ato arito sa main, ato po siya i-remove. Kaya nag-call mo gud siya og file nga wala na nag-exist. Then next is arita sa view. Ato po di siyang limpyuhan. So gi-delete na ko ang tool sa component. Then dili pud sa app ato siyang limpyuhan. So ang habilin niya kini lang template and view router. So okay na siya, wala na siya problem. So limpyo na siya. If ato siya i-click ang about, so this is the about page. So na siya ang bugawas. So karon pwede na ta mag-start o transfer. So diri sa mga assets niya sa katong gi-download na to nga file, i-copy lang ni siyang CSS, img.js library.
kana siya tanan nga folder, then i-copy. Pwede nimo siya i-transfer diri sa asset. So kining folder nga asset ang content ani mga CSS jud, image, JSR o mga library. So ang next atong buhaton is atong i-open dinhi ang template nga atong gamiton. So na ato sa downloads. Then ang atong kapihon dinhi sa index. So kung tan-aw ninyo, na siya yung mga parameter dire, na siya gipanggamit nga files. So usa ni sa atong need ma-copy. So ato siyang ibutang sa public diri sa index.html. So ato siyang i-transfer diri. Pero ang kini siya mga file library naa ni siya sa assets, then diretso na. So need na to siya i-change. Add na to siya og slash source then assets para ma-connect na to siya. So para ma-verify nato if connected ba siya, correct ba atong pag-edit, atong i-inspect element. So mao ni siya. If imo siya i-inspect element ari ka sa header, tanaw nimo ang mga link. If imo siya i-check, open in new tab. So na siya source code. So meaning connected siya. So karon pwede na ta mag copy sa siyang HTML design. So karon atong buhaton ang header lang usa para dili mo makalitan kay basin og lisuran na mo maayo. So na part diri sa top bar. At if ato na siya i-copy, then arita sa view, then home view. If ato na siya wait, ato sa iliksan og dev. I-try lang ato siya og copy. Then ato i-check. So makita nimo na-clone na dayon ang iyang design sa babaw. Na-copy ra dayon. So next itong copyhon ang header niya. Then atong gyapon siyang i-copy. Then naay mga error manggawas ani kay kining image, di man siya complete ang name ang path niya. So ato lang kumpletuhon para malikayan ang error. So nakapy na to iyahang header. Sila po yung mga effects. Hasta yung mga effects na copy na. So yun ana siya ka easy. So karon dili na to kapihon ang uban nga part. Magbilin ta og space. So ako lang siya ibutang green para maklaro nyo ang distansya niya. Then ang atong next kapihon is iyang footer. So if ato siyang i-copy ang footer, mangita na tag image. If na image yan then kulang ang path, tulad i-complete.
So dira yung footer. So dali na lang kayo. So yun ana ra siya. So na-clone na nato siya. Then if imo na siya i-upload, cd public then v1 npm run build. Once ganit na mo yung mga changes, inyo na yung i-build dapat. So usap po sa mga common kayong mistake nga wala pa yun din yung ma-realize. Kay once kanina nag-deploy mo ato mga recent changes niyo, di siya automatic mo reflect pod. Need pa niyo i-build og balik. Then need balik ta sa root directory cd then firebase deploy. So itong mga changes na to, ma-upload din na siya sa project yun na to dito sa firebase na. So wait lang ta mahuman. Okay, so nahuman na siya. Ato lang kapiyo ng link. Then open tag new tab. So ni-update na siya. So na live siya. So ano ra siya ka easy. So imagine if magbuhat mo website, then dili na mo mag-edit pa sa yang content mismo. Yan yung owner ninyo. I-edit na ninyo ang mga content niya. So na siya ka easy. Dali na lang kayo siya karon. Then ayo lang mo nyo buhatan na magbuhat mo website, then ang yang mga design mismo dili niyo pang editon. So pwede mo ma-trace ana nga nagamit mo mga template nga wala ninyo ah, gi-address katong owner jud ani. So dapat inyo siyang i-modify. So inana lang. So that's it. Thank you.